PhilHealth Premium Hike. So dito sa PhilHealth Premium Hike, what we will talk about would be yung hike, no? So yung increase in premium, magkano ba yan? At marami na namang nag-aalboroto, di ba? Ano ba yung pulso ng bayan tungkol dyan? At ano ang epekto sa sahod? And then I will give my brief commentary on it. Ano? So dito po sa PhilHealth Premium natin, ang premium rate kasi ay nag-increase from 2.75% noong 2019. Tapos unti-unti yan na tumaas to 5%. At ngayon pong 2024, starting 2024 ay 5% na ng ating sinusweldo. At ito po ay sangayon sa Republic Act 11223 o yung ating Universal Healthcare Act. Kayo ba? So sangayon ba kayo sa pagtaas ng PhilHealth contribution? Tingnan nga natin at kung kayo ba ay pumapayag sa ating PhilHealth contribution or hindi. Okay, so ginawa po natin ang ating poll sa YouTube at with 1,200 votes, ito po ang lumabas. 15% ay sang-ayon sa pagtaas ng PhilHealth contribution. At 82% ang hindi, samantala 5% yung mga walang pakialam. Di ba? Yung mga walang pakialam, please, pumunta na lang po kayo sa North Pole. Yun yan. Di ba? Okay. So ano ba yung nangyari sa ating PhilHealth contribution table ng 2020 for 2025? So from 2.75 nga, umangat yan to umangat siya to 5%. Okay, umangat siya to 5%, no? Yung PhilHealth contribution natin. At kung titignan natin yan, ay from 10,000 pesos to 100,000 pesos na yung maximum na magiging basis for the computation of our contribution. Okay? So from a minimum of 5,000 to a maximum 500 to a maximum of 5,000 pesos yun pong monthly na babayaran natin sa PhilHealth. Ano po yung epekto nito sa sahod? Bigyan lang natin ng example. Kung kayo po ay kumikita ng 10,000 piso at kayo ay empleyado, ito yung magiging epekto. No? So kung ang premium rate ay 5%, yung monthly contribution po niyan ay 500, pero 250 lang po yung kakaltasin mula sa employee at yung employer po yung magbabayad nung kalahati. So times 12 months, 6,000 pesos ang kabuuan niyan, 3,000 ang galing sa empleyado at 3,000 ang galing kay employer. So hindi lang sa mga employer umaaray din actually, no, dahil diyan may counterpart. Kung 25,000 naman po ang ating sinasahod, multiply natin yan by 5%, our monthly contribution would be 1,250, 625 from the employee, 625 naman from the employer. So times 12 months yan, nasa 15,000, 7,500 ang magmumula sa empleyado at 7,500 mula sa employer. Okay? So, kung 100,000 pesos naman yan, so ang monthly contribution natin ay nasa 5,000 pesos. Okay? So, sino ba yung mga direct contributors natin dito sa PhilHealth? Yung mga dapat na nagbabayad. Mga gainfully employed and bound by an employer-employee relationship. So, 50-50% share yan. Kapag kayo rin po ay kasambahay, 50-50 rin po yan kapag 10,000 pesos and up na ang inyong kinikita. Kapag kayo po ay overseas Filipino worker, ayan, 100% po, no? Ang dapat na binabayaran natin. Kapag tayo din po ay practicing professionals, 100% din tayo ang magbabayad at self-earning individuals, 100%. Ang mga exempted ay yung mga persons with disability, mga unemployed na senior citizens, mga retirees with at least 120 contributions, at yung mga sponsored and indigent members. Ano naman ang masasabi ko dito tungkol dito sa PhilHealth hike na ito, no? So para sa akin, doon sa budgeting rule natin, 'di ba, na kung less than 20,000 pesos yung kinikita, 5% kasi dapat dyan ang itinatabi natin for insurance, 10% for savings, and then 85% for expenses.
tapat na yung insurance budget dun pa lang sa PhilHealth. So nagmamatch siya, no? Ganun din sa budgeting rule for those who are earning greater than 20,000 pesos. Kasi 5% din dyan yung sa insurance, 15% for savings, 20% for investments, and 60% for expenses. Ano ba talaga kasi itong mandato ng PhilHealth? Ang mandate po talaga ng PhilHealth ay isiguro ang kalusugan ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng social health insurance. Ito ay pagtutulungan para sa kalusugan. Tinutulungan ng mayayaman ang mga mahihirap, tinutulungan ng mga nakababata ang mga nakatatanda, at tinutulungan ng mga malulusog ang may karamdaman. Yun yung essence ng social health insurance natin or social insurance in general, di ba? Ngayon, tignan natin kung anong nangyayari, no? Merong isang CEO, ang kanyang kinikita ay 250,000 pesos per month. So, i-multiply natin yan by 5%, 12,500, no? Times 12 months, 150,000 pesos dapat kada taon ang kanyang babayaran kung susundin yung 5%. Pero, hindi yan yung sinusunod ng sa PhilHealth kasi nag-maximum nga ng 100,000. So 100,000 times 5%, 5,000 pa rin yung babayaran niya times 12 months, 60,000 pesos. So instead na 150,000 yung babayaran niya, 60,000 pesos actually yung kanyang babayaran. So kahit na tumaas na yung sweldo niya, tumaas na yung kanyang sweldo, ay 5,000 a month pa rin, 'di ba? Yun yung nagaganap diyan. Ngayon, i-compare natin 'yan, yung CEO na 'yan sa minimum wage earner, 'di ba? So 10,000 times 5%, 500 pesos 'yan, times 12 months, 6,000 pesos, no? So, yung 60,000 divided by binabayaran ng CEO, at saka 6,000 na binabayaran ng minimum wage earner, i-divide natin yan by 12. So 5,000 sa CEO, kahit na kumikita siya ng 250,000, yung 500 pesos naman ay sa 10,000 pesos na minimum wage earner. Ilang porsyento yan ng kinikita nila? Tsan-dyan! Ayan! 2% lang ng kabuuang kita ng CEO yung ibinabayad niya sa PhilHealth. Samantalang yung minimum wage earner ay 5%. Oh, ano na yan? Ang mayayaman ba tumutulong sa mahihirap sa lagay na yan? Yan po ba ay equitable? Para sa akin po ay hindi. Kaya dapat itaas, no? Ang aking suggestion sa totoo lang ay ito. Kung ang monthly income mo ay 10,000 pesos, okay, we go with the 5%. Habang tumataas din dapat ang rate na ipinapatong sa'yo dahil nga, sabi natin, ang mga mayayaman dapat tumutulong sa mga mahihirap. Yan po ang essence ng social insurance at maski tignan nyo sa Biblia, sa Quran o kaya sa Torah, pare-pareho po ang sinasabi niyan. Diba? Okay, kaya ano pa man ang paniniwala ninyo, dapat ang mga mas may kaya tumutulong talaga sa mga mahihirap. Okay, ang comment naman ni Mamerto Moreno, no? Retired na po ako at matagal na nagbabayad sa PhilHealth. Kasi sa totoo lang, di naman namin yan mapakinabangan. Kasi nga, kapag nagkasakit ng malubha, bakit po kasi ayaw i-cover o isama ang laboratory na madalas magamit sa check-ups, yung mga outpatient daw. Okay? So sa akin naman, Mang Mamerto, ay yung outpatient and laboratory ay underway na. Unti-unti yan. And I think that's the reason why hina-hike din nila yung rate. Ano? So mas maganda pa yung hike na pinopropose ko, maraming matutuwa ng mga nasa low income. Diba? Ayan. At Mang Mamerto, magpasalamat po tayo sa Panginoon kung hindi tayo nagkakasakit. Kasi ibig sabihin, tayo po ang tumutulong, hindi tayo yung tinutulungan sa sistemang ito. Si Leonora naman, isang OFW, sabi niya, masakit at mabigat para sa lahat. Ang mga OFW kasi, need nilang gawing basihan ng kontrata para sa laki at kaltasan din nila ang yung sweldo ng OFW. At ang sabi pa nga ng mga ibang OFWs, bakit kami magbabayad dyan? Wala naman kami sa Pilipinas, di ba? So ano po yung sagot natin dyan? Okay? Okay, ang sagot po natin dyan ay lahat naman tayo ay covered sa universal healthcare natin, ano? At yung pong mga kamag-anak nyo dito, Aling Leonora, kapag sila ay nagkasakit dito sa Pilipinas, pag pumasok po sila sa ospital,
automatic covered po yan ng PhilHealth. Kaya po kahit nasa abroad kayo, yung mga kapwa nating Pilipino, ang kamag-anak natin, kaibigan natin, ay nako-cover dahil sa contribution ninyo. Dahil, di ba kapag tayo naman ay nag-abroad, hindi naman tayo nagiging hindi Pilipino. Pilipino pa rin tayo. And because we belong to one big Filipino family, dapat talaga tayo po ay nag-aambagan. Okay? Lahat tayo po ay tatanda at magkakasakit, kaya ang layunin ng PhilHealth ay pag-aambag ng bawat Pilipino, no? So, yan. Tapos, may tax benefit actually kasi yung PhilHealth, ano? Kasi yung PhilHealth ay statutory na classified siya as exempt from the compensation income. So, it will reduce the taxable income, no, of the person. So, and kapag ikukumpara natin sa ibang mga bansa, for example, yung mga nasa Middle East countries, mayaman po kasi sila dahil meron silang oil, no? At yun po yung kinikita nila doon ang nagbabayad sa kanilang universal healthcare. Sa mga mauunlad na bansa naman, sa Europa, sa Singapore, sa Japan, sa South Korea, mataas ang tax rates nila. Kaya maayos, no? Sa Australia, sa Canada. At tayo naman po ay sinusubukan natin na maging developed country, and this is one of the ways. Kaya, pero feel ko yung mga nagsasabi na kasi ayusin kasi yung serbisyo. Tama naman yun. So ginagawa natin yung ating responsibilidad, dapat gawin din ng gobyerno ang kanyang responsibilidad. Dahil ang social insurance, we are pulling the risks in the form of solidarity. Hindi ito for profit, no? Hindi, walang net income yung PhilHealth, no? Lahat ng nakokolekta niya ay inilalabas niya yan para i-cover yung ating pangkalusugan. At lahat tayo magkakasakit. In the future, magkakasakit tayo, no? And we need to pay it forward habang bata pa tayo, habang malakas pa tayo, at habang tayo po ay kumikita. Ayan. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.